Morning everyone. So let us worship the Lord. Sama-sama po tayo manalangin sa oras na 'to. Right now and feel this place. Wherever we may be, Lord, at home in our living rooms, Lord, we ask that you come and feel. Come on, church, in your own way, just begin to worship Him. Just begin to worship Him. Just call upon the name of Jesus. As we worship you, Jesus. We call upon the name. We call upon the name. And we sing. Come, Holy Spirit, and fall afresh on me, and fill me with your power, satisfy my needs, and only you can make me whole, and give me strength to make me grow. And come, Holy Spirit, fall afresh on me. Hey, come and fall afresh on me. Can we sing that one more time? Sing, come. Come, Holy Spirit, fall afresh on us. Fall afresh on me. Fill me with your power. Fill me with your power. And you satisfy my needs. Satisfy my needs. It's only you, Lord. Only you. Yes, you alone. Giving me strength. Give me strength to let me go. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come and fall afresh on me. Come and fall afresh on me. Lord, fall afresh on me. Pour it out, Lord. Pour it out, Lord. Pour it out, your spirit on me. Yes, pour it out, Lord. Pour it out, Lord. Pour it out, your spirit on me. Come on, we sing it out. Pour it out. Pour it out, Lord. Pour it out, Lord. Pour it out, your spirit. Come and pour it out, Lord. Pour it out, pour it out, pour it out, pour it out. One last time we sing, pour it out, pour it out,
Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Lord, purihin ang ating Diyos at tawilakamang nasa langit. Salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito na magkaroon pa ako muli ng pagkakataon na magbahagi po ng kanyang salita. Wala po akong itataas kundi ang Panginoon lamang po. At sa umaga pong ito, ituturo ko po sa inyo is about the Holy Spirit pa rin po. Ang Holy Spirit po ay ito po yung sinugo po ng ating Panginoon upang maging gabay natin sa mundong ito. Kasi po alam na alam po ng Panginoon kung gaano po kahirap ang sitwasyon natin dito sa mundo. Di ba po, 2,000 years ago, bago po siya umakyat sa langit, bumalik sa Ama, nangako po siya sa mga disipulo na may susuguin po siya na magiging gabay po nila. Sa katotohanan, magiging gabay po nila sa lahat po ng sitwasyon ng kanilang paglilingkod po sa Panginoon. At hanggang po sa ngayon, nararanasan po natin yun, yung pangako po ng ating Panginoon, yung banal na Espiritu. Sa umaga pong ito, i-share ko po sa inyo yung mga katangian o 7 characteristics of the Holy Spirit. Yun po, diretso na po tayo. Number 1, it teaches us all things. In John 14:26, sabi po dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen? Totoo naman po ba? Totoo naman po talaga mga kapatid na ang banal na Espiritu po ang nagtuturo sa atin, nagpapaalala sa atin sa lahat po ng mga dapat natin gawin bilang mga lingkod po ng Panginoon. Kasi po dati, nung wala pa tayong banal na Espiritu, hindi po natin nagagawa kung ano po yung dapat gawin at hindi po natin alam kung ano po yung tama. Amen po ba? Sino po nakaranas nun? Di ba po nung dati, kung ano lang po yung magawa natin, yun lang po yun. Pero ngayon po, tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu kung ano po yung mga dapat natin gawin sa pamumuhay po natin, sa trabaho, sa ginagawa po natin sa araw-araw. Tinuturuan po tayo ng banal na Espiritu kung ano po yung mga dapat natin gawin. At ito po yung nagpapaalala sa atin ng mga nababasa natin, naririnig natin, at even po sa devotional na ginagawa po natin, mga sinusulat po natin. Ang banal na Espiritu po yung nagpapaalala sa atin ito. Kasi po, sa totoo naman po, hindi naman po talaga natin oras-oras o minuto na naaalala po yung salita ng Panginoon. Kahit po yan ay nabasa mo, yung mga naririnig mo sa mga nagtuturo, at yung sa devotional mo, pag wala po yung banal na Espiritu, hindi po natin magagamit yan. At hindi rin po natin magagawa yung mga bagay na yon. Kaya po napakabuti po ng Panginoon kasi alam na alam niya kung ano po yung kailangan natin at ipinagkaloob niya na po yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kasi po kung saganang atin lamang po ay hindi po talaga natin kaya. Kahit nga po yung sa pagbabasa na lamang po ng Bible, kung paano po ito unawain at kung paano po tayo makakapagbasa ng palagian po, hindi po natin magagawa yun kung wala po ang gabay, ang banal na Espiritu. Amen po ba? Talaga naman po na sa buhay po natin is nararanasan natin ito.
bilang mga lingkod po ng Panginoon. Ano po? Kasi po, alam ng banal na espiritu kung ano po yung kailangan natin. At yun na nga po, tinuturuan niya tayo sa mga bagay na dapat nating gawin. Kasi nga po, siya po yung nakakaalam ng katotohanan. At pag tayo po is hindi po natin alam kung ano po yung mga gagawin natin, ano po, kung paano po tayo maging kalugod-lugod sa Panginoon. At ang gagawin lamang po natin yan kung sa atin lamang po, kung ano lang po yung maisip natin, kung ano lang lamang po yung mga kinagisnan natin, mga paniniwala, at kung ano po yung nais ng katawan natin, yun lamang po talaga yung gagawin natin yan. Pero po dahil po sa pagtuturo sa atin ng banal na espiritu is nakakapamuhay po tayo. Hindi naman po perpekto. Pero po tinuturuan niya tayo at ginagabayan niya tayo na makapamuhay ng naayon po sa kalooban po ng Panginoon. Amen po ba? At ito po yung nagtuturo sa atin ng lahat ng mga dapat nating gawin. Yung po yung number 1. At ito po ay 7. 7 katangian po na banal na espiritu. Ito po yung trabaho niya sa ating mga mananampalataya. Ano po? Number 1 po, teaches us all things. Mabilisan po ano. Number 2, guides you into truth. In John 16:13. Ito lamang po tayo ikot ano sa book ni John. John 16:13. Sabi po dito, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Amen? Talaga pong totoo naman po yun. Kahit po sa pagbabasa natin ng Bible, ng salita ng Panginoon. Ito po, pag binasa po natin to, kwento lang naman po ito. Ano po, at marami pong nagbabasa nito na hindi po nila nauunawaan. Kasi talagang kwento lang naman to simula sa Genesis hanggang sa Revelation. Pag binasa mo yan na ikaw ay walang gabay ng banal na espiritu, kwento lang po yan at hindi mo maunawaan. Pero po sa atin po ng mga nakakilala sa Panginoong Hesus at ginagabayan po ng banal na espiritu, iba po yung dating sa atin yan. Kasi po, nire-reveal po sa atin o pinapahayag sa atin ng banal na espiritu, tinutulungan niya po tayo na maunawaan natin yung salita ng Panginoon. Ano po? Kasi nga, sinasabi nga dito, di ba? Sabi po dito, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Di ba po? Ranas na ranas po natin yan pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Kahit po paulit-ulit o kahit nabasa na natin yung isang talata, pag ito po ay nabasa natin ulit, iba na naman po yung revelasyon nun. Iba na naman po yung dating sa atin. Kasi nga po, yung salita po ng Panginoon is buhay po yan. Makapangyarihan yan. At malalaman po natin o mararanasan po natin na buhay po ang salita ng Panginoon sa gabay po ng banal na espiritu. Ano po? At marami po yung nagbabasa, hindi naman kaila sa atin na marami ang gumagamit ng salita ng Panginoon na pag narinig natin, ibang-iba po talaga yung sinasabi nila about po sa salita ng Panginoon. At naniniwala ako na yung mga hindi po nakakaunawa ng salita ng Panginoon is wala pong wala pong pagtuturo ng banal na espiritu yun. Ano po? Sa social media, napakarami pong mga nagtuturo, mga malalaking churches, napakarami pong gumagamit ng salita ng Panginoon. Pero hindi po nila maunawaan. Kumbaga, kung ano lang yung binasa nila, yun na yun. Minsan, yung dapat na spiritual, ginagawa nilang literal. Minsan naman, yung literal, ginagawa nilang spiritual. Ano po? Kasi po, sa sarili lang nilang kakayahan o sa sarili lang nilang pangunawa, ginagamit nila yung o nauunawaan nila yung salita ng Panginoon. Pero po, tayo po na mga ginagabayan ng banal na espiritu, iba po yung dating sa atin yan. Ano po? Kasi nga po, tinuturo niya sa atin o nire-reveal niya po sa atin kung ano po yung kalooban ng Panginoon. At minsan nga po, sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, ito po ay at hindi po minsan, talagang lagi-lagi
nagagamit po natin yan sa ating buhay, sa pang-araw-araw po. Kaya po, talagang napakabuti po ng Panginoon. Kasi hindi niya tayo pinapabayaan. Kumbaga, binigay niya na sa atin yung lahat ng kailangan natin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Nasa sa atin na lamang po yun kung talagang pakikinggan natin o susundin natin ang banal na Espiritu. Kasi nandiyan po talaga yan. Once na tinanggap mo ang Panginoon, ang banal na Espiritu, automatic po yan. Tatanggapin mo po yan kasi po pangako po yan ng Panginoon. Number 3 po, help us pray. In Romans 8:26-27. Sabi po dito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos ang nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Amen naman po ba, di ba? Totoo naman po na ang banal na Espiritu po ang nagtuturo sa atin manalangin. Sino po ba dito ang marunong na manalangin ang hindi pa nakatanggap sa Panginoon? Di ba? Wala naman po. Ako, dati, nung ako hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang alam ko lang na panalangin is Ama namin, yun lang. Alam nga naman, halimbawa sa trabaho, ako yung napapagod na. Alam nga naman, yun lang yung ipapanalangin ko. Sa birthdayhan, sa lamayan. Di ba, hindi naman po. Pero dati po, yun lang talaga yung alam kong panalangin, kung ano yung mga kinagistan ko. Pero ngayon po, kung ano po yung tama o magagamit natin sa sitwasyon o akma sa sitwasyon, yun po yung tinuturo sa atin ng Espiritu Santo. For example po, sa trabaho, pag ikaw ay napapagod na, di ba? Maano mo, nananalangin ka sa Diyos na bigyan ka ng kalakasan, di ba? May mga sitwasyon na minsan nainis ka, nagagalit ka, pero maya-maya may parang umuudyok sa'yo, tapos matutulungan kang mag-ano agad sa isip mo na manalangin ka, ganyan, na pahupain yung kalooban mo, punuin ka ng pagmamahal ng Panginoon. Di ba po? Hindi po sa atin galing yun. Kasi po, kung tayo lamang po, hindi po natin magagawa yun. Sabi nga po kanina, ang alam ko lang po dati ng panalangin is yung pinagistan ko lamang po na panalangin. At yun po ay na-realize ko na hindi naman po akma sa lahat ng pagkakataon yun. Diba? Halimbawa, may sakit ako o kaya kung nagmamaneho ako, ganyan. Excuse me po. Hindi po yun yung akmang panalangin. Pero po, tayo po ngayon, ako sa gabay ng Banal na Espiritu, tinutulungan niyo po ako manalangin kung ano po yung akma sa sitwasyon, po. Kaya po napagaling nga po kasi kumbaga hindi natin maunawaan talaga na talagang napakahiwaga po At ngayon nare-realize na natin na yung lahat pala ng ginagawa natin ngayon is yung po ay pagtuturo ng Banal na Espiritu Yun po yung naranasan ko before. Tsaka sa ngayon na ako po ay nakakilala na sa Panginoon na tinutulungan niya ako kung ano po yung dapat kong ipanalangin. Kaya po lagi lamang po nating pakinggan, lagi lamang po nating sundin kung ano po yung tinuturo sa atin ng Banal na Espiritu And number 4, sabi po dito, produces godly fruit in our life. Sa Galatians 5:22-23. Yung mga fruits of the Holy Spirit po yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, kahinahunan o meekness, and temperance. Yun po yung mga bunga ng Banal na Espiritu. At yun naman po talaga yung meron po ba tayo noon mga bunga ng Banal na Espiritu? Di ba po meron naman talaga? Nagagamit natin yan. Di ba kung dati magagalitin tayo, ngayon, di ba sabi doon, joy, kagalakan, kahinahunan, di ba? Meekness. Kumbaga,
lumalabas na lang bigla sa atin, ano, yung ganong mga katangian. Kasi nga po, yun po yung bunga ng banal na espiritu. Ano po, wag na po tayo magtaka na gano'n po tayo ano. Magtaka tayo 'pag hindi po tayo gano'n. Kung tayo'y magagalitin pa, kung tayo'y nagtatanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi po bunga ng banal na espiritu 'yun, ano po, bunga po ng laman 'yun. Pero po tayo ngayon na mga nakakilala na sa Panginoong Hesus, yung naghahari na po sa atin ngayon is yung mga fruit of the Holy Spirit, ano po, na nagagamit po natin sa araw-araw. Kaya po napakabuti ng Diyos, purihin ng Diyos kasi nas kumbaga all package na. Ano, 'pag tinanggap mo ang Panginoon, nandiyan na lahat 'yan. Ano, at isa po dito yung, makakapamuhay tayo na meron pong, fruit of the Holy Spirit. Ano po, 'yun po yung number 4 at number 5 po, enable us to walk in our calling. In Luke 4:14-15, sabi po dito, bumalik si Jesus sa Galilea at sumakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat, 'di ba? Even po ang Panginoong Hesus, 'di ba po, bago po siya mag-ministry, yung kanyang fasting, doon niya po na-receive yung Holy Spirit, ano po. Kumbaga, napus po siya ng banal na espiritu. Doon niya po inimpusahan yung kanyang ministry. At ganoon din po sa atin yan, mga kapatid. Hindi po tayo makakapagpatuloy, hindi po natin magagawa ang calling ng Panginoon pag wala po yung gabay ng banal na espiritu. Ano? Kung sa atin lamang, ewan ko kung magagawa natin yan. Pero para sa akin, hindi ko po magagawa kung ano yung calling ng Panginoon kung wala po ang gabay ng banal na espiritu. Magagawa mo po yan. Diba po, mapapansin natin, yung sinabi ko kanina, napakaraming nagtuturo ngayon at nasa salita po ng Panginoon yan, mga false prophet. Diba po? Magagaling sila magturo. Pero ano po, sino po napapapurihan? Diba sila po? Sarili lamang nila. Diba? Kumbaga tinataas nila, hindi po yung Panginoon. Kasi nga po, wala pong gabay ng banal na espiritu. Pero po, pag inalaw natin ang Holy Spirit sa ating buhay, kahit po hindi naman po talaga madali ang sumunod sa Panginoon. Pero po sa tulong ng banal na espiritu, magagawa po natin yan. Amen po ba? Basta i-allow lamang po natin ang banal na espiritu. Sigurado po ako, lahat po ng gagawin natin, wala pong ibang maitataas dyan, kundi ang Panginoong Hesus. Alam po natin sa sarili yan, ano. Magtaka tayo pagka tayo nakagawa ng mga bagay at kumbaga naano natin sarili natin na, sa kalakasan ko yan dahil sa ganyan. Hindi po. Hindi po yun yung tama. Kasi po, yung lahat po dapat na gagawin natin, wala pong ibang napapapurihan dyan. Hindi po yung sarili natin o hindi po yung ibang tao. Dapat po ang Panginoon lamang po ang mapapapurihan dyan. Kasi po, yun po yung trabaho ng banal na espiritu. Ano po, na will niya rin na maitaas ang Panginoon, hindi po yung mga sarili natin. Ano? Yun po yung number 5 at number 6 po. Empowers us with strength sa Ephesians 3:16-18. Sabi po dito, hinihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Ito po yung panalangin po ni Paul, ano? Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Amen. Totoo naman po talaga na wala pong ibang nagbibigay sa atin ng kalakasan kundi ang banal na espiritu. Share ko lamang po sa inyo yung nangyari po sa akin nung nakaraan about po sa pagkamatay ni Papa, na kung wala po yung banal na espiritu, baka po iba po yung nangyari. Pero dahil po sabag ng banal na espiritu, iba po yung nangyari. Kasi nga po, pagdating ko po doon sa Pilipinas, ipinaunawa ko sa kanila ay yung mga bagay na
natutunan ko about sa pagtuturo po ng banal na espiritu. At purihin po ang Diyos kasi yung lamay po is hindi po, kumbaga, nangyari po sa amin. Sabi ko nga sa kanila, tuloy lang yung buhay natin kasi yan si Papa kasama na ng Panginoon yan. Ano po? Yan katawan niya na nakahiga dyan is ano na lang yan, lupa na lang yan, alikabok na lang yan. Hindi na yan si Papa. Si Papa ay nandun na sa kasama na ng Panginoon. At sigurado po ako doon kasi po tinanggap po ni Papa ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Ano, kumbaga, habang nga nakalamay si Papa, parang wala lang. Yung hindi, kumbaga, hindi yung katulad ng iba na pagka namatayan, halos hindi na kumakain, walang ganang kumain, halos di na natutulog. Ano po? Hindi po dapat gano'n. Yung pagtuturo po ng Panginoon, lalo tayong mga nakakilala sa Panginoon, gano'n pa rin. Tuloy lang. Ano po? Kasi kung iniisip ko nga, sinabi ko sa kanila na mas maganda na yung kalagayan ni Papa kaysa sa atin. Ano? Kaya po yung nangyari sa Lamay, talagang maganda po ano. Wala po yung sinasabi ko kanina na walang yung halos di na kumakain. Kasi ganyan po yung iba, di ba? Pag namatayan, lumbay na lumbay, lungkot na lungkot. Kasi nga po, hindi nila alam o kumbaga hindi sila walang yung kahangahangang pagkilos ng Panginoon nagbibigay sa kanila ng kalakasan, pagtuturo. Kasi nga po, wala po yung banal na espiritu sa kanila. Ano? Pero pag ikaw talaga ay nasa Panginoon, nandun po talaga yung pagtuturo ng banal na espiritu. Ano po? And last po, number 7, gives spiritual gift. And 1 Corinthians 12, 7-11. Sabi po dito, yan, sabi po dito is, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng espiritu ang kakayahang magpahayag ng aral ng Diyos. At sa isa'y ang kakayahang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang iisang espiritu rin iyon ang nagkaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At sa iba'y ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga kababalaghan, may pinagkalooban naman ng kahusayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung alin kaloob ang mula sa espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag diyon. Ngunit isa lamang espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi sa iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Amen. Ang banal na espiritu po pala ang nagbibigay sa atin ng mga gifts na yan. Ano? Iba-iba po yung sinabi doon. Hindi naman po pwede na lahat tayo is pinagkalooban na magsalita sa iba't ibang wika. Ano po? Hindi sinabi doon na lahat is magpahayag lang ng salita ng Panginoon. Ano? Iba-iba po yung kaloob na regalo ng banal na espiritu. Ano po? At yan po, pag yan po ay pinagsama-sama natin sa paglilingkod ng Panginoon, marami pong mahiwagang mangyayari po sa kaharian po ng Panginoon. Kasi po, totoo naman po yun na kailangan ang mundong ito ng salita ng Panginoon. Hindi lang sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Magagamit po natin yan, yung mga kaloob ng banal na espiritu. Kung ikaw ay may kaloob na magsalita ng mamahagi ng salita ng Panginoon, go. Gamitin mo yan. Huwag mong itago, kapatid. Kung ikaw ay may kaloob na magpagaling ng sakit, gamitin mo rin yan. Kasi regalo yan ng banal na espiritu. Iba-iba po yan. Napakagandang example nga po dito is tayo po, yung body of Christ. Ito, katawan natin, iba-iba po yan. May kamay, may paa, may mata, may tenga. At iba-iba po yung mga katangian yan. Ng kamay, iba yung kayang gawin ng kamay, iba yung kayang gawin ng paa. Ganyan din po yan.
At napakaganda po na pagsama-samahin po natin yung mga kaloob ng banal na espiritu sa church natin. Gamitin po natin lahat yan. At yan po ay para sa ikaluluwalhati po ng ating Panginoong Jesucristo po Kaya ayun po, purihin po ang Diyos sa umaga pong ito dahil napakabuti niya po kasi pinagkalooban niya tayo ng gabay dito sa mundong ito, which is the Holy Spirit, ang banal na espiritu na nagtuturo sa atin at magtuturo pa ng mga bagay na dapat nating gawin po. Kaya po ayun, papuri po sa Panginoon. Talagang napakabuti niya po hindi niya po tayo pinapabayaan sa kabila ng mga pagsubok natin dito sa lupa. Sa pagsunod po natin sa Kanya, talagang ginagabayan niya po tayo Kaya sa Kanya po lahat ng papuri. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Thank you, Lord, for your word. Salamat, Panginoon, na muli ginamit niyo po ako, Panginoon, upang magbahagi po ng iyong salita, Panginoon, sa umaga pong ito. Lord, thank you sa banal na espiritu, Lord, na gumagabay sa amin, Panginoon, sa pananalangin. Ito po yung nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ito po yung nagtuturo, Lord, ng mga dapat naming gawin sa aming mga pag-uugali, Panginoon. At ito po yung nagtuturo sa amin, Lord, ng mga mali at tama, Lord. Ginagabayan kami ng banal na espiritu. At ito rin, Lord, yung nagbigay sa amin kung ano man yung meron kaming mga ngayong Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat sa diyang napakabuti mo, Panginoon. At Lord, wala po akong itinataas, Lord. Wala po akong ibang pinapupurihan, Lord. Hindi ikaw po, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa grasya mo, Panginoon, na kami po, Lord, ay minahal mo, Panginoon. Kami ay kinalugdan mo po, Panginoong Hesus, na kahit ikaw ay Diyos, Panginoon, talagang minahal niyo po kami. Kaya, Lord, sa umaga pong ito, Lord, paghariin niyo po yung banal na espiritu sa bawat buhay namin, sa puso't isipan namin, Panginoon. Lagi naming mapakinggan, Panginoon, at masunod yung banal na espiritu, Panginoon. Magamit namin, Lord, kung ano yung ipinagkaloob sa amin ng banal na espiritu. At patuloy pa rin po kaming turuan, Lord, sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat ng aming mga dalangin, Panginoon. Magturo po ang banal na espiritu. Ito po yung manguna, ito po yung maghari sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Lord, once again, sa umaga pong ito, Lord, wala po akong ibang itinataas, dinadakila, tanging ang iyong dakilang pangalan lamang po, aking Panginoon Jesus. Salamat po, at ito po ang aking samot na langin. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord, salamat po, Lord, sa umagang ito, Lord. Salamat po, Lord, sa pag-ibig na lagi mo hinimigay sa pinagkaloob sa amin. Salamat, Lord God, sa grasya, Lord God, na binigay mo sa amin sa Holy Spirit, Lord God. Salamat na nawa, Lord God, ay ang Holy Spirit, Lord God, ay manguna sa aming buhay, mag-lead sa amin, Lord God, na ano kami, Lord, mag-discern kung paano kami mag-decide, kung paano kami magpili, Lord God. I pray, Lord God, na Holy Spirit ng manguna, Lord God, na magturo sa amin kung ano ang aming gagawin upang ang lahat ng gawain ng kaaway ay maiwasan at lahat ng aming magagawa ay ang lahat ng kagustuhan mo. Yun lang ang aming magawa, Lord God, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa iyong Holy Spirit, Lord God, na gumagabay sa bawat isa, sa bawat araw habang kami, Lord, ay namumuhay pa, Lord. Lord God, I pray, Lord God, na yung relationship namin sa iyo and Holy Spirit, Lord, ay patuloy na mag-guide sa amin daily, Lord God. Kami mapunta na mga, Lord God, ay nangunguna ang Holy Spirit, Lord, upang makita sa amin, Lord, ang
ang bunga nito, Lord God. Alaman din namin, Lord, kung alin ang aming gagawin na alin yung tama, alin yung mali, Lord. Salamat, Lord, sa patuloy mong paggabay sa amin. Lord, ikaw lang ang dapat dapat kaming nagre-rely lang sa iyo, Lord God. Kaya, Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay. Salamat, Lord God, sa iyo lang namin po ng papulit. Pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang umaga na binigay mo sa amin, sa buhay at kalakasan, na makita namin ang iyong kaluwalhatian sa aming mga buhay. Muli po, salamat sa iyong mga salita na naging papala at naging encouragement sa amin upang mga salitang ito ay patuloy po naming maranasan at makita sa aming mga buhay ang mga bunga ng Espiritu, ang katangian ng banal na Espiritu ay patuloy po na amin pong magampanan at ma-apply sa aming mga buhay upang marami po ang mga tao o mga kasalamuhan namin ay makita ang iyong likeness sa buhay ng iyong mga anak. Lord, salamat din po sa pagkatunay na kami po ay patuloy na magpaturo, patuloy po namin maranasan, makultivate ang aming mga puso upang ang aming relasyon sa iyo ay patuloy na lumalim at patuloy na maging matatag at maranasan pa, lalo na ikaw, Panginoon, sa aming mga buhay. Upang sa pagharap namin sa mundong ito habang kami naglilingkod, ay hindi kami basta-basta magagapi ng anumang mga kaway ng mundo. Mga palaso na ginagawa ng kaaway sa aming mga buhay, sapagkat kami ay merong malalim na relasyon sa iyo. Salamat po sapagkat tunay na kami nga ay hindi mo pinababayaan at hindi mo kami iniiwan sa kabila ng aming mga kahinaan, sa kabila ng mga problema at pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. At lalo mo po, Panginoon, na ibigay sa amin ang pusong mapagpakumbaba, na wala nga po kaming pwedeng maging sandigan kundi ikaw, sapagkat hindi po namin kaya sa aming mga sariling kakayanan, sa sarili naming strength at sa sarili naming kaunawaan para mapagtagumpayan po namin ang buhay na meron kami ngayon. Salamat po, O Diyos, sapagkat kami po ay lagi mong binibigyan ng kaisipan na laging umasa sa iyo sa kabila ng mga pangit na nakikita namin, nararanasan namin, ay magkaroon kami, Panginoon, ng pusong may pag-asa at laging positibo sa lahat ng mga pagkakataon. Sapagkat yan ang nais ng kaaway, kami ay patayin, sirain, at mawala sa pananampalataya na meron kami. Yung totoong pananampalataya. Gusto niya kaming alisin sa iyo, Panginoon. Subalit salamat dahil kami ay merong malalim na relasyon sa iyo. Kami ay laging may connection sa iyo. Lagi kaming nakakonect sa iyo, Panginoon. Yung stay connected with God, Panginoon, ay hindi na kami basta-basta magagapi ng kaaway dahil ikaw yung nasa aming mga puso. Ikaw yung nakatira sa aming puso. Ang Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa amin ng lakas. Nagbibigay para lalo kami maging matagumpay sa buhay na ito. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng banal na Espiritu na nagpapaalala, nagtuturo na kung ano yung pwede namin gawin. At lagi ka naming kasama, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tunay na wala kaming magagawa sa aming mga buhay. Marami pong salamat at lagi po namin maranasan ang dakilang presensya mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nagpapakumbaba po ang aming mga puso at patuloy mo kaming turuan sa lahat ng mga pagkakataon na mayroon, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Binabalik ko sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Father God,
Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Totoo po, Lord God, na napakalaking tulong po, Panginoon, ng banal mong Espiritu, Lord God, dahil hindi po namin kayang mabuhay nang wala ito, Panginoon. Thank you, Lord God, for your protection. Tunay po na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord God, for this word. Nagpapaalala po sa amin na paano po kami ito palakasin pagdating, Panginoon, sa mga desisyon na aming gagawin, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na sa kabila ng mga entry point ng kaaway ay mapagtagumpayan po namin sa pamamagitan ng Holy Spirit, Lord God, na lumayo sa mga gawa ng kaaway, Panginoon. Praying for strength, Panginoon. Temptation, Lord God. Asking for your strength to resist the temptation and walk in holiness, Lord God. Salamat po, Panginoon, dahil sa badal mong Espiritu, Panginoon, nagagampanan po namin yung mga bagay na nagagawa mo sa amin, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya ito, Lord, na sarili lamang. Hindi po namin kaya, Panginoon, na sa sariling lakas ay magagawa namin mga bagay na gusto mo ipagawa sa amin, kung ano po yung mga kalooban niyo, Lord God. Kaya, Panginoon, ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga temptation, gawa ng kaaway, Panginoon, ano man tukso, upang kami ay mapalayo sa iyong mga kalooban, Panginoon, mapalayo sa iyong mga gustong ipagawa sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa Holy Spirit, Lord God, dahil ito yung magiging gabay namin sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng iisipin namin, sa lahat ng desisyon na aming gagawin, Lord. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Sabay-sabay po namin binabalikan lahat ng papurit po sa salamat. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, dakilang Ama, ito po kami ngayon asking, Panginoon, na manifest, Panginoon, yung fruit of the Spirit sa mga buhay namin. Na that the Holy Spirit, Panginoon, naman nandyan po sa aming buhay and mag-produce po sa buhay namin yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, Panginoon. And nabi mo pa sa Galatians 5 verse 22-23, Panginoon. Nasa buhay namin ay magiging puno ng filled, Panginoon, ng love mo. Filled, Panginoon, ng joy, Panginoon, as you turn our mourning into joy. And peace, Panginoon, sa buhay namin, na kahit naman anong mangyari sa aming buhay, kahit anong storm man nangyari, anong problems, Panginoon, magkaroon kami ng peace sa buhay namin. And patience, Panginoon, na kahit minsan alam namin sa mga buhay namin, merong mga times na hindi namin na control, or Lord, bigyan po kami ng more patience sa buhay namin. Lord, po ng kindness and goodness sa buhay. Faithfulness, Panginoon, na magkaroon, tuloy kami maging faithful sa iyo sa buhay namin, kahit anong pagsubok. Gentleness and self-control sa buhay namin. Panginoon, pasalamat kami sa mga answered prayers na ginagawa mo sa buhay namin. Pasalamat kami sa faithfulness mo na ginagawa mo and gagawin mo
gagawin kasi alam namin na may gagawin ka sa buhay namin. Alam namin na in the future, Panginoon, mga plano mo para sa buhay namin are so much greater than our plans. Sabi mo pa sa Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give us a hope and a future. Lord, I just want to say thank you. Thank you for your love, for the Holy Spirit, Panginoon. For what you're gonna do, lahat-lahat. Lord, patuloy po na cultivate po namin tong yung character, Panginoon, yung fruits, Panginoon, na mag-manifest po to sa buhay namin. You just want to say na everything, Panginoon, na ginagawa. Lord, yes, for your Holy Spirit, Panginoon, na come down, manifest po sa buhay natin. Thank you, Lord. This we pray. Amen. Yes, Lord. Salamat sa panibagong umaga at bagong buhay. Ama namin na makapangyarihan, patuloy po akong lumalapit, nagpapakumbaba. Naway patuloy na palakasin ang aking pananampalataya at ang aking paniniwala. Palalimin pa ang aking pagtitiwala at ang aking pangunawa sa iyong walang limitasyong kapangyarihan at presensya, lalo na't sa oras ng mga pagsubok. Tulungan mo akong madaig ang mga pag-aalinlangan, takot, upang ako makalakad ng may di natitinag na pananampalataya at gabayan ng iyong banal na karunungan. Isusuko ko ang aking limitasyon at yakapin ang walang hanggang pag-ibig mo, naway manatili ang iyong liwanag sa aming buhay. At Ama, dalangin, unairin niyo ang aking isipan at baguhin ang aking puso. Tulungan mo akong hindi sumunod sa mga paraan ng mundo, kundi hanapin ang iyong katotohanan at karunungan. Punan mo ang aking mga iniisip kung ano ang dalisay, mabuti at nakakalugod sa iyo, Panginoon. Isinusuko ang puso't isipan sa iyo, Panginoon, sa pagtitiwala na ikaw ay mas mataas at mahusay. Akayin mo ako sa landas ng pagbabago upang mabuhay na may pagpaparangal sa iyo. Panginoon, pagalingin mo ang aking puso, isipan at kaluluwa. And make me whole again. Matagal ko nang nararamdaman ang sakit na ito at kailangan ko mapagpatuloy sa aking buhay. Aliwin ako ng Diyos at ang mga tao sa paligid ko ng pagmamahal at kapayapaan. Guide us. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay. Salamat sa patnubay ng Espiritu Santo. Salamat sa mga kapahayagan na patuloy niyo pong ibinukas, Panginoon, sa bukas na langit na sa amin pong mga buhay. Salamat po, Lord, na kayo po ang patuloy na na-acknowledge, Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa, lahat ng aming iniisip. Kayo po, Panginoon, ang mamuhay. Lord, we declared victory. Thank you, Lord, for the power of the Holy Spirit. Salamat po na sobrang maghapon kami po ang mangunguna sa amin upang kami proteksyonan sa lahat ng aming po mga gagawin. Thank you, Jesus. Salamat po na kayo ang aming inspiration. Lagi mo kami ini-inspired sa aming mga hanap buhay. Salamat po, Panginoon, na ang biyaya ay patuloy yung pinasasagana sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.